Magandang tubo ng mais para sa magasaganang ani. Nandito po ang inyong Tita Martha para gabayan po kayo sa inyong pagmamaisan. Please don't forget to subscribe. I-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong video. And kung nakasubscribe na po kayo, please don't forget to like, comment, and share. Ay, nandito po kayo ngayon sa ating maisan. Piniflex ko lang po ang ating mais 65 days after planting. Bali, nakapasok na po ang ating mais sa reproductive stage. Reproductive stage, ibig sabihin po, namumunga na po ang ating mga mais. Nakikita nyo naman, meron na pong mga mais, yung corn po mismo, doon sa ating halaman. Yan po. At 65 days after planting, medyo nasa milk stage na po siya. Ibig sabihin, yung kernels po niya is nagde-develop na. At this stage din po, kailangan po natin ng maraming tubig. Kasi po at this stage, bali, ang ating mais, nagde-develop na po yung kanyang corn kernels. Kaya, kailangan na po natin talaga ng maraming tubig dito. At kailangan po hindi po natin nagagalaw ang ating mais para hindi po maistorbo ang paglago ng ating mga corn kernels niya para maganda po yung kanyang pag-develop. Yun po. Ngayon po, bali, meron po kasing katanungan sa ating Facebook page na Maisa na Insoy. Meron pong nagtanong kung gaano po daw kadami ang kailangan na, ano yung tawag doon? Yung abono na magagamit sa isang ektaryang lupa. Actually, depende po yan sa kailangan po ng ating mga mais. Unang-una po, kailangan natin i-consider kung ilang percent po ang nag-germinate. Para po malaman natin kung gaano karaming sako ng abono ang ating magagamit. Kasi po, kung konti lang po ang nag-germinate, ibig sabihin, mas konti pong sako ng abono ang kailangan nating gamitin. Kasi kung ano lang po yung, kung ano yung tumubo po, kung ano lang po yung tumubo, yun lang po yung ating kailangan na ko din pong ina-advise sa ating mga farmers na kailangan po natin ipatest ang ating mga lupa para malaman natin kung anong mga nutrients ang kulang sa ating mga lupa. Kasi po, at least pag eksakto pong abono ang ating mga magagamit para sa ating mga maisan. Kasi po kami, matagal-tagal na rin po kami etong lupa namin ito, medyo, na rin talaga siya, acidic na rin po siya. Kaya, siguro on the next, cropping, maglalagay po kami ng mga lime. O kaya, yung soil conditioner na mga tinatawag natin, para ma-recondition ang ating mga lupa. Para ma-regain niya yung kanyang mga nutrients na kailangan ng ating mais. Kasi as what I've said on my previous mga videos, ang mais po kasi grabe po kumain ng nitrogen. Mas kailangan po nila ang nitrogen for the photosynthesis or making the food like the corn. Yun po ang kailangan ng ating mais, nitrogen talaga. Di ba sinabi ko din po, last nag-spray tayo ng nano-urea, which really help sa ating mga maisan, which can really help sa ating mga maisan. Ayan po. Depende po. Pero kami po, ang ginagamit po namin usually is 4 to 5 sacks of 14-14-14, triple 14, sa unang namin, abono. Tapos, 4 sacks of urea and 1 sack of potash ang nagagamit namin sa second application ng ating mga abono. Ayun po. Sana po may natutunan po kayo sa ating video. And sana po rin, kung meron po kayong mga katanungan, message nyo lang po ako sa ating Facebook page, which is Maisa ni Insoy. At nakikiusap po ako sa inyo, paki-like lang po, comment din po
and share this video para po din meron tayong matulungan na mga kapwa nating farmers. And don't forget to subscribe, click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell kasi po para ma-notify po kayo kung kailan po ako nag-upload ng bagong video sa ating pagmamaisan. Ayun po, maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ulit ang inyong Tita Martha saying, Happy Maisan everyone. Love you all, God bless us all, and take care. Enjoy the rest of the day. Again, thank you for watching. Disclaimer lang po. Lahat po na nababanggit naming produkto dito sa ating mga videos are non-sponsored product. At lahat po ng pamamaagi na naituturo namin sa aming videos are all based on our 3 decades of corn farming.